Gabi na at sobrang dilim ng kalsada. Halos wala nang dumadaang sasakyan sa rutang iyon. Kaya naman laking pasalamat ni Carlo nang may humintong jeep sa tapat niya. Sa bayan po? Tanong niya. Tahimik lang ang driver, pero tumango ito. Sumakay siya at naupo sa dulo ng jeep. Paglingon niya, napansin niyang may ibang pasahero. 3 matandang babae na nakayuko at nakasuot ng puting damit. Tahimik silang nakaupo, hindi man lang gumagalaw. Habang umaandar ang jeep, napansin ni Carlo na parang hindi dumadaan sa kahit anong kanto o ilaw ng poste. Manong, ang dilim po yata rito? Tama po ba ang daan natin? Tanong niya. Hindi sumagot ang driver. Napansin niyang tila unti-unting lumalapit ang 3 matanda sa kanya. Hindi gumagalaw ang kanilang paa, pero palapit sila ng palapit. Nanginginig siyang umatras, pero wala nang ibang tao sa paligid. Bigla niyang tinapik ang driver. Manong, para na po. Sa wakas, nagsalita ito, pero hindi siya nilingon. Hindi ka na makakababa. Lumakas ang hangin sa loob ng jeep. Napahawak si Carlo sa bakal at nang bumaling siya sa mga matanda, nakatingin na ang mga ito sa kanya. Wala silang mata, puro itim at walang buhay ang kanilang mga mukha. Napasigaw si Carlo. Kinabukasan, may natagpo ang abandonadong jeep sa gilid ng bangin. Walang driver, walang ibang sakay. Pero sa dulo ng jeep, may nakaukit na mga salita sa kahoy. Isa ka na sa amin.